was put to the test. May spark. Pangalawa, ang tawag po dito, flammable content and condition. Flammable. Kapag may masasalubong po akong mga tanker, yung sa gasolina, nakikita ko, flammable. Keep away, 50 meters. Sabi ko, nasusunog yan. Tapos may kasunod, inflammable. Ayan, hindi nasusunog. Mali! Pareho lang pala yun. Yung flammable at inflammable, pareho nasusunog yun. May mga bagay na hindi nasusunog. Kagaya ng ginagamit ng mga bumbero, tawag doon, asbestos. Kapag naglilinis po kami ng bakuran, mayroon pong mga bagay na napakahirap sunugin sa bakuran namin. Ang tawag dito, diaper. Store bakit? Punong-puno ng tubig. Sinunog ko na, nandyan pa rin. Kaya ganito, ang tibay. Amen. Totoo bang gano'n? May mga bagay na napakadaling masunog. May mga bagay na ang hirap masunog. Flammable conditions. Ano to? Tingnan po natin, Bible natin, bro. Bigay mo na lang Daniel chapter 3 verse 12. Tinignan ko, Lord, paano ba malalaman yung flammable content ng isang bagay sa buhay ni Shadrach, Meshach, Abednego? Tingnan po ninyo yung text. There are Jews whom thou hast set over. No, yung word certain. Naniniwala ako hindi lang sila yung Hudyo nandoon. Marami sila. Pero dito sabi, there are certain. Yung word na certain, binigay ng Diyos sa akin, pag-aralan mo yan well na, tinignan ko, ano ibig sabihin ng salitang certain? Ibig pong sabihin, assuredly, tiyak, obvious. Tingnan nga po rin ang katabi niya. Mukha po bang pupunta ng langit yan? Mukha po pupunta ng langit yan? Asawa katabi. Obvious ba pupunta ng langit yan? Pag pumunta ng langit to, pastor, magulo doon. Obvious. Tinignan kung sino yung masusunod doon. Ito yung nakikita yung tatlo. Obvious. Flammable content. Obvious ba to? Gasolina. Nasusunog ba yan? LPG bukas. Nasusunog ba yan? Alcohol. Nasusunog yan. Amen? So, obvious. Flammable content. Ibig sabihin, obvious. Na nasusunog. At tinutukoy po ng salita ng Diyos ito. May tatlong kalalakihan, obvious. Mananampalataya sila ng Diyos. Kapag ginawang krimen ng pagiging mananampalataya ng Kristo, huhulihin ka kaya? Bawal may darating po mga pulis, magdadala yung batas, bawal ang mga born again sa Pilipinas. Ang kanilang krimen ay paparusahan ng habang buhay na pagkabilanggo. Tapos, sabi ng isang tao, yung spiya nila, sir, ito. Ito, born again, ito. Sabi ng pulis, wala kang bumuli yan, bakit na? Alin po, born again mo? Hindi pwede. Kulang ang ebidensya. Gusto, bakit kulang ang ebidensya? Di nagbabasa ng Bible to, Brad. Singkilan na yung halaga siya. Oo, sige. Di born again. Di hulihin niyo ako, isang born again, pastor na ako eh. Kulang ang ebidensya, mapapahamak tayo. Shadrach, Meshach, Abednego, obvious. Obvious yung pananampalataya nila. Alam po ninyo bakit obvious? Lahat nakayuko, sila lang ang nakatayo. Mukhang obvious yun, di ba? Amen? Kapag may tao pumunta rito, sasabihin, yung mga tunay na naniniwala sa Diyos, tumayo. Tumayo yung pastor. Bam! Mga tunay na mga mananampalataya ni Kristo, tumayo. Tumayo yung dikot. Bam! Ikaw, nananampalataya sa Diyos, ganti rin. Flammable content, obvious. Nasusunog. Mayroon ba tayo nito? Sabi ng Bible, pananampalataya ang tawag dito. Yung tatlo, hindi lang po sila obvious, kundi nagpapakilala yung buhay nila sa tunay na Diyos. Pinapakilala nila ang tunay na Diyos. Ang tawag dito ay pananampalataya sa Diyos. Ang tawag ko dito, panggatong. Gusto? Kapag may spark, nilalagay yan sa mga panggatong para mag-alam.
Hindi pwedeng manatiling spark lang, di ba? Dapat ilagay sa mga papel, sa mga kahoy, punong kahoy, paggatong. Tawag sa English dito, fuel. May fuel dapat. Pananampalatayang tawag yan. Napansin ko, bro, bigay mo Daniel chapter 1 verse 7. Kaibigan ito ni Daniel. Pangalan pa lang nila, nagpapakilala na kung sino yung Diyos na pinaniniwalaan nila. Ang sabi, may ibinigay na pangalan kay Daniel. Ang pangalan na Belteshazzar. Si Hananiah, tinawag na Shadrach. Si Mishael, ang tawag sa kanya Meshach. Azariah, ang tawag sa kanya Abednego. Napansin ko, pinag-aralan ko, bakit kaya ganito? Mas kilala sila doon sa pangalan na ibinigay. Alam po ninyo, napakaganda ng kahulugan ng pangalan nila. Pangalan pa lang nila, nakadikit na doon yung tunay na Diyos ng bansang Israel. Ang Hananiah, ang ibig sabihin po nito, whom Jehovah graciously gave. Whom Jehovah graciously gave. Grabe, ganda. Yung ibinigay ni Yahweh ng buong biyaya. Ang gandang pangalan. Pangalawa, si Mishael. Ito, dapat pangalan natin lahat ito. Who is what God is. Siya ay kung sino ang Diyos. Ganda nito na. Ipinapakilala talaga ang Diyos sa pagkataot pangalan nila. Azariah, ang ibig sabihin ng pangalang Azariah, whom Jehovah aids. Siya na tinutulungan ni Yahweh. Pangalan nila nagpapakilala sa tunay na Diyos, Diyos ng Israel. Dahil sila yung mga alipin captive, kinuha nila yung mga pangalan, sa pilitan, pinalitan yung pangalan. Hananiah naging Shadrach, malungkot. Yung pangalawa, Mishael naging Meshach, umiiyak na. And then, Azariah naging Abednego. Pinag-aralan ko yung Shadrach, Meshach, Abednego. Ito po yung pangalan din ng Diyos, pero Diyos ng Babylon. Liwanag po ba? Kinuha nila yung pangalan ng tunay na Diyos at pinalitan ng pangalan ng Diyos-Diyos. Totoo. Patungkol sa pananampalataya natin, huwag kayong matakot. Kaya nilang kunin ang lahat. Kaya nilang kunin yung kayamanan mo. Kaya nilang kunin yung karir mo, yung trabaho mo. Alam mo ba na kaya din nilang kunin pamilya mo? Gusto? Naalala ko si John. Nawala lahat sa kanya. Sa isang kislap lang. Kayang mawala ang lahat sa atin. Pero ito yung hindi nila pwedeng kunin. Pananampalataya. Hindi nila pwedeng kunin kung sino ang pinaniniwalaan mo. Kina Shadrach, Meshach, Abednego, nakuha man yung kanilang pangalan, hindi ang kanilang pananampalataya. Pwede kunin trabaho mo, pero pananampalataya mo masyado mahal. Ito yung nasusunod. Pero kapag pumutol ka ng mga malalaking troso, lalo na yun po ay sariwa, basa, ang hirap mong masunog yan eh. Sunugin mo yung mga bagong putol na troso, punong kahoy, masusunog sa katagalan, pero sa oras na hindi masusunog. Ito yung pangalawa. Ang tawag po dito, conviction. Anointing ang tawag. Alam po ninyo, hindi lang pangalan. May pangalan, nakuha. Pangalawa, eto na, paninindigan na. Paninindigan na. Napansin ko, bro, mabilis lang to. Daniel chapter 1 verse 8. Ang sabi, pinili si Daniel, si Shadrach, Meshach, Abednego, pakakainin sila doon sa pagkain ng hari. Sabi ni Daniel, hindi po kami pakain. Ayan natin. Purpose in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. Therefore he requested of the prince of the eunuchs that he might not defile himself. Verse 12, bro. Bakit kaya? Alam po ninyo, ang dahilan? Ito na yung pananampalataya nila. Ito na yung nais nilang sabi, prove thy servant, I beseech thee 10 days, and let them give us pulse to eat and water to drink. Yung pulse, pinag-aralan ko, anong ibig sabihin ng pulse? Lentils. Ito po yung mga beans. Kaya Kapampangan, balatong, kopis, bule. Gusto? Oo, balatong. Sino po kumakain ng munggo dito? Munggo na tumubo, anong tawag doon? Okay. Yan.